Alright guys, so nandito nga tayo ngayon sa SM City Lucena, no? At may motor trade dito si Honda. So you can test drive the units, available units here. At the same time may mga pag-game sila na pwede tayong may mapanalunan. At isang bagay na pinunta natin dito, of course, itong content natin, itong si Honda Click 160. Kasi matagal na ako naghahanap ng unit na pwedeng gamitin eh. So ito okay na din to, at least kahit short drive lang magagamit natin. So of course, ang Click 160 kasi ay isa sa mga unit na 160 cc na talagang option natin sa market, ano. Of course, at pagdating naman talaga sa design nito at pormahan ay talaga hindi din magpapahuli. So alamin natin lahat kung ano ang meron sa motor na to at kung magkano ba yung presyo nito ngayong 2023 at parating na pala ang 2024. So ang sukat po ng gulong sa unahan ni Click 160 is 180 by 14 tubeless. Federal po yung ginamit na gulong dito. At the same time naka-telescopic fork suspension tayo. Yung fender, okay naman yung approach ng fender. At the good thing, tayo po yung naka-disc brake sa unahan na may combi brake system. Pagdating po sa kanyang front design, napaka-aggressive po nung dating ano. Kikita nyo naman, as you can see. Kaya natin, buhayin po natin yung kanyang ilaw, yung kanyang ignition, i-on po natin. At least makita natin yung ilaw, ano. Yan, diba? Napaka-angas din talaga nung kanyang dating ano, no? Then ang sukat po ng gulong sa likod is 120/70 by 14 tubeless. Tayo po ay naka monoshock suspension. At the same time yung kanya pong braking system still naka drum brake pa rin tayo. Taillight tayo po ay naka LED, maging ang kanya pong turn signals LED. Yung kanya pong muffler tayo ay may heat guard cover. Okay naman yung pagkaka-design ng kanyang muffler, ano. At nandito po yung ating radiator para po sa ating 4-force. Mahalaga yan kung ginagamit natin sa long driving. May iwasan mag-overheat yung unit natin. Yung grab bar, okay naman yung approach ng grab bar. Matibay yan. Matibay yan. May naka-emblem tayong Click 160 dito. So, at then sa kanya pong left pocket, ano, tayo po ay may lalagyan ng gamit dito na malalim. Ayan yung susi. Ito po yung ating remote, ano. Cellphone, wallet, kasyang-kasya dyan, tubig. Then sa right portion, medyo malalim din kaya lang walang cover. So silipin po natin yung kanya pong meter panel. Off muna natin, ano. Then buksan natin. Makikita po natin yung odometer natin. Then trip A, trip B. Yung ating fuel consumption, time, then yung ating pong battery life. Makikita po natin sa ating meter panel kung may charge ba or lobat na yung ating battery. Ating pong turn signals, nakikita din po natin yan dyan. Maliit lang yung kanyang meter panel pero informative naman. Lahat ng kailangan malaman natin sa unit ay nandyan po sa ating meter panel. Select and set button tayo dito, of course. Then sa right portion, may idling system po tayo dito. Pwede natin i-on, pwede natin i-off. Ito po ay magagamit natin basta naka-on in case tayo tumigil sa mga traffic within 3 to 5 seconds. Titigil po yung unit, then bigyan lang po ng throttle, under lang po tayo. And then yung ating pong starting system na push button. Ito po sa ating right portion. Sa left portion naman, of course, high and low beam. Yung po ating busina at yung turn signals. At the same time, nadyan din po yung ating park brake lock. Then naka flat footboard, napaka usable po niyan yung ating flat footboard. Pwede tayo maglagay ng mga pinamili natin. At the same time tayo po may hook. Ang upuan, okay naman, ano, stock to. Okay naman yung labot ng upuan niya. Alright, so design, sa mga features niya okay tayo, wala tayong problema dyan. At pagdating po sa kanyang engine specification, of course, yan po ay 4-stroke 157cc, single overhead cam, 4 valve fuel injected, liquid cooled ESP plus engine. At nagbibigay po ng maximum power na 11.3 kilowatts at 8,500 RPM and maximum torque of 13.8 Nm of torque at 7,000 RPM. May bore na 60mm at may stroke na 55.5mm. At ito po ay may bigat na 116 kg, may taas o seat height na 778mm, may ground clearance sa 138mm. So yan po yung kanyang specification. At yung presyo,
So siya po ay may SRP na 122,000 plus. Yun po yung kanyang SRP ano. At punta na po kayo sa mga pinakamalapit na dealer upang malaman po yung mga presyo, kasi iba't iba po yung pricing ng mga dealer ano. Lalong lalo na kapag kukunin po natin ang installment. So yan po ang Click 160. May naka-emblem tayong Click 160 dito. Diba yung kanyang design sa unahan, maganda, maganda. Talagang maangas din. Isa sa mga mabenta na scooter sa market. At nakipagsabayan doon sa mga competitor niya. Tingnan po natin yung upuan. Yan po ating compartment. I think half pace, hindi ko sure kung kasya, pero full pace I'm sure na hindi kakasya dito. At nandito po yung ating lalagyan ng coolant. So wala dun sa ilalim. Then 5.5 yung kanyang fuel tank capacity na nag-average po ng 46 kilometers per liter ayon kay Honda. Pero of course depende pa rin yan sa paggamit natin ng unit, sa bigat ng sakay at sa road condition. So considering na 46 kilometers per liter is napakatipid na po ng Click 160. At isa sa mga reason kung bakit Click 160 ang binibili ng iba, kasi pagdating sa fuel consumption is talagang napakasulit niya no. Lalo na ngayon napakamahal po ng ating gasolina. At the same time ay ginagamit natin pang long drive. Pasok na pasok si Click 160. So okay na okay po si Click 160. Mag-comment na po kayo dyan sa ating comment section kung worth it to buy itong Click 160. So alright, short test drive tayo no. Though hindi natin magagamit ng matagal, okay na din ito. At least nasakyan natin yung Click 160. Alas 4 at alas 5. Yan yung mga oras natin ng raffle draw. Yung mga napulot na, may chance pa kayong manalo. So sa format design naman ito talaga ni Click 160, wala tayong masabi din ano. Tapa long drive or daily use ay pasok na pasok. Kaya doon sa mga comment dyan, so i-comment nyo lang po dyan sa ating comment section. Even yung mga pros and cons, so i-comment nyo po dyan. At least makatulong doon sa mga nagnanais bumili ng Click 160. So alright, buhay natin. Hindi ko lang sa inyo mapaparinig yung kanyang tunog ano, kasi malakas ang sound system dito. So pwede yung tunog nyan. Ilan ba tatakbo nito? 267 kilometers. So short test drive na tayo. So handling, okay naman ano. Handling natin. So 511 tayo na reference. Abot-abot naman ang left and right natin. Nakalapat. So I think kung kayo mga 5.6 or 5.5 still ay abot pa din naman tong unit na to no? So naka park brake lock nga pala tayo dito. So okay yan kapag magpa-park tayo ng mga pataas. So safe yung unit natin. So let's go. Yung throttle response nya accurate naman. Hindi naman delay yung throttle response. Hindi lang natin mahatak, hindi lang natin mabilis. At kasi tayo po ay nasa ganitong kalsada, may mga ganito blocks, so hindi tayo sanay mag-drive sa gantong mga gantong lugar ano. So tayo kasi sanay sa kalsada, sa highway. So sa mga ganito hindi. Pero okay na okay din yung mga gantong dadaan. At least ay naano tayo, nakakapag banking din. At the same time ay na-enjoy natin yung unit ano. Enjoy lang natin para at least ay masaya ang buhay. Yung kanyang fork suspension, okay naman yung play ano. Hindi masyadong matagtag. Yung brake nya, malakas yung preno. Expected natin yan. Kasi bumi-brake tayo sa una, then malakas din naman kahit naka-drum brake tayo. Kasi 160cc lang naman siya. Ay okay na okay pa din yan. So comment nyo lang po dyan sa ating comment section. Yun yung po mga komento about sa Click 160. At maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Salamat din dito sa mga taga Honda ano, at nakapag
test drive tayo ng kanilang unit. Alright, kita-kita ulit po tayo sa susunod na video. This is Vlogman Moto, and happy holidays po sa ating lahat. Salubungin natin ang bagong taon ng masaya. Ingat po tayo palagi, ride safe, and bye bye.